Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay natitipon upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia at masaksihan ang sakramento ng pag-iisang dibdib ni John Fernan at Mitzi May. Bilang isang sambayanang Kristiyano, ipinapaalala natin sa kanilang dalawa ang tawag sa kabanalan at katapatan bilang mag-asawa. Magalak tayo na kasama nila at hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila at sa mga magiging mga anak nila. Upang tayo ay maging karapat-dapat na makiisa sa ating banal na pagdiriwang, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa, kapatawaran at biyaya. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na patuloy na umaanyaya ng pagbabalik loob sa aming mga kasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw na nakanaglok sa kanan ng Ama upang sa amin ay mamagitan, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at magtubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sa hisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay nila John Fernan at Mitzi May, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasama at mga katulong. Kaya nilikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa ipapamili. Inilapit sa tao at ipinagbayad dito ang pagbibigay ng mga pangalan ng Panginoon. Kung ano ang kanilang tawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon ng mga hayop, maging maaraw o mainam. Ngunit, wala isang man sa mga ito ang nakasama at katulong na. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang na hindi, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinag-inom ang laman sa tapat niya. Ang tadyang na iyon, ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae siya ang tatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang mga ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging isa.
Ang salita ng Diyos. Ating itutugon, mapalad ang sumusunod at taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoong may takot, ang maalam na hingay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan, ang buhay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang basal na magbunga, bagong talim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino mang kung Panginoon ay kusang susundin, buhay may ulat at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapalalawan ng Diyos ay tanggapin at makita ang habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, naway kayagutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may mga Pariseo na lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay, nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya, hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpala ang araw na ito sapagkat ngayon ay sasaksi tayo sa pagpapahayag ng pag-iibigan ni John Fernan at Nick Simeng na kanilang susumpaan upang pagbuklurin ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Madalas ang kasal sa ating panahon ay tinitignan na lamang bilang isang kontrata. Kontrata sa papel na pinipirmahan. Kaya meron ng mga humihiling, meron kayang expiration date ang kasal, katulad ng ibang mga kontrata. Dahil kung may expiration date, hindi na namin i-renew. Dahil sawa na kami, pagod na kami, ayaw na namin, akala namin langit, yun pala purgatorio. Kaya ang gagawin namin, isasahuli na lang namin sa kanilang mga magulang ang aming mga asawa. Unfortunately, para sa atin, walang expiration ang kasal. Walang katapusan. Walang dapat paghihiwalay. Saan ba nanggagaling kasi ang ating pag-unawa patungkol sa kasal? Napakinggan po natin sa ating unang pagbasa mula pa sa aklat ng Genesis, sa simulat-simula ng panahon, tinatag na ng Diyos ang kasal nang likhain niya ang lalaki at ang babae. Nang likhain ng Diyos ang lalaki, nakita niya malungkot na mag-isa. Kaya naghanap ang Diyos
ng kanyang tinatawag na maaaring makakapagpasaya sa kanya. Nagdala siya ng kabayo, hindi naging masaya ang lalaki. Nagdala ng baka, hindi naging masaya ang lalaki. Nagdala ng aso, hindi naging masaya ang lalaki. Nagdala ng kung ano mga hayop pa, hindi naging masaya ang lalaki. Kaya nung sinabi ng Panginoon, bibigyan ko siya ng karapat-dapat na kasama. Kaya pinatulog ng Panginoon yung lalaki. Habang siya'y natutulog, kinuhanan niya ng buto sa kanya, tadyang. At mula sa tadyang, nilikha ng Diyos ang babae. Pero ano yung gusto ituro ng Panginoon? Nang likhain ng Diyos ang babae para sa lalaki, na sila'y magsasama, to be partners. Kaya nga kapag kasal, ano ang pangako nila sa isa't isa? That they will be partners in sickness and in health, for better or for poorer, until death do they part. At mula sa sinabi ng Biblia, ng kwento kung paano likhain ng Diyos ang babae mula sa tadyang ng lalaki, ay ipinapahiwatig ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng lalaki sa babae. At ano rin ang dapat na maging role ng babae sa buhay ng lalaki. John Fernando. Nang nilikha ng Diyos ang babae, nilikha niya ito mula sa tadyang. Hindi niya kinuha mula sa ulo. Bakit? Papapapakan ka ng asawa mo. At hindi pwede na papapapakan ng babae ang lalaki. Hindi rin kinuha ng Diyos ang buto sa paa mo. Bakit? Kasi hindi mo rin dapat papapakan ang babae. Walang may karapatan na tapak-tapakan o ulilakin ang babae. Saan kinuha ng Diyos ang buto? Sa tadyang. Ano yung tadyang? Rib. Nasaan yung rib? Nandito. Malapit sa puso. Pero, nandito sa gitna para ipakita na ikaw na lalaki, kapatay mo yung babae. Walang mataas, walang mababa. Pantay kayo. Kaya itawag sa Biblia, suitable partner. Pero, nasan yung tadyang del Bernal? Nasa ilalim ng hili-hili. Bakit? Kasi protektahan mo siya. Dahil protektahan mo siya ng iyong basic. Ipagtatanggol mo siya sa kahit na anuman ang magpapahamak sa kanya. Kung papaano mo yung sinumpaan mo bilang isang opisyal na uniformado sa ating bayan. Protektahan ang mga dapat protektahan. Ganyan ang sumpang iyong bibitaw. Miksimin, bilang babae, ikaw naman ay tinatawagan ng Diyos na huwag mo maapihin yung asawa. Minsan kasi madalas may mga babae na panglapi sa kanilang mga asawa. Di ba? Meron kasi minsan nag-ugali yung mga babae, sila na yung nagkasala, yung babae pa yung nagsusot. Bakit? Pag hindi na kasi umibig yung babae, anong sasabihin? No, sorry na. Sasabihin ng lalaki. Kahit na may kasalanan ng babae, huwag mong gagamitin yung card na yun. Meron pang mga card yung mga babae na kunyari, malilimutan nila yung ginawa ng lalaki ngayon. Pero pagdating ng
lumipas. Gagabitin niya yun, ilalabas niya mula sa pool at sasabihin na, tandaan mo, ang ginawa ko sa akin noon, ganito, ganyan. Kaya madalas, kuminsan, yung mga babae hindi marunong mag-move on. Paulit-ulit yung isusunod. Ano ang dapat mong gawin? Magpapasakot ka sa iyong asawa. Kung papaano yung ulo ay nasa itaas at siya ang ama, ikaw ang puso. Magpapasakot ka. Upang sa gayon, sa pagpapasakot mo, ikaw ay makagaganap sa iyong tungkulin na maging tagapagpaalala saan? Sa malasakit at pag-ibig sa iyong asawa. Hindi ibig sabihin ng pagpapasakot ay kakameme ka na lang. Hindi ibig sabihin ng pagpapasakot ay wala ka ng boses. Hindi ibig sabihin ng pagpapasakot ay wala ka ng karapatang magdesisyon. Hindi ibig sabihin ng pagpapasakot ay sumusunod ka na lang. Hindi. Ang pagpapasakot ay nangangahulugan ng paggalang. Iginagalang mo siya. Ngunit kailangan na kapag kayo'y gumawa ng anumang bagay para sa inyong pamilya, pareho ninyong pagdidesisyon. Pareho ninyong pangangarapin. Pareho ninyong pagsusumikap. Kasi kapag nangyari na kayong talaga ay naging suitable partner, matutupad at matutupad kung ano ang ibig ninyo mula sa Panginoon ngayon. Nabastasan niya ang inyong pagsasama. Kasi yung importante sa kasal, hindi yung bipirma kayo sa kontrata. Hindi yung magkakaroon kayo ng marriage picture at papaskil ninyo sa inyong sala. Hindi yung magkakaroon kayo ng video na paulit-ulit ninyong papanoorin. Kung hindi, upang matanggap ninyo ang grasya ng Diyos na tutulungan kayo sa inyong buhay mag-asawa. Kasi, ang totoo, hindi madali. Hindi madali yung challenge sa inyo. Minsan tinatanong po kami, sino po ba yung mga malapit na mukha ng Diyos sa mundo? Pag may mga pari po, sasabihin nila, mga pari, yan, mukha ng Diyos. Kaya kapag nandiyan yung mga pari, kayong maingat, huwag kayong magmumura, huwag kayong magsusungit. Mahiya kayo kay Father. Naaalala namin si Lord sa Kanya. Pero para sa atin po hindi. Hindi po kami na mga nasa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Kung hindi, yung mga may asawa, sila yung pinakamalapit na mukha ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga mag-asawa ko na salamin sila ng totoong pag-ibig. Yung mga mag-asawa kapag sila'y naging tapat, totoong pag-ibig ang umiiral. Walang ifs, walang but. Simple lang ang dahilan ng pagmamahal. Kasi mahal kita. Diyan for na, bakit mo mahal si Mitchell? Dahil maganda siya? Dahil mabait siya? Dahil sweet siya? Dahil sexy siya? Paano kung hindi na siya maganda? Paano kung nagsusugit na siya? Paano kung lumba-lumba na? Dahil nanganak na ng isang dosena, mamahalin mo pa ba siya? Hindi naghahanap ng dahilan ng pagmamahal, Jennifer. Mahal mo siya dahil mahal mo siya. Kahit na sino at ako pa siya. Ganyan din, Mitchell. Anong nakita mo kay Ferdinand, bakit mo siya mahal? Dahil makisig siya
dahil maginoo siya, dahil pogi siya, dahil maalaga siya. Paano yung katisigan niya nawala? Paano kung nakita mo rin, maginoo pero bastos din naman pala? O paano kung nakita mo na yung kanyang kapogian unti-unting naglalaho na? Mamahalin mo kami pa siya. Hindi naghahanap ng dahilan ng pagmamahal. Nagmamahal ka dahil mahal mo siya. Mahal mo siya at wala ng ibang dahilan. Tandaan ninyo, ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi naman tayo minamahal ng Diyos dahil mabait tayo. Hindi naman tayo minamahal ng Diyos dahil sinasamba natin siya. Hindi natin minamahal ng Diyos dahil namumuhay tayo ng matuwid at maayos. Hindi tayo minamahal ng Diyos kasi natatakot tayo sa Kanya. Hindi. Mahal tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Wala siyang iba pang dahilan kung hindi dahil mahal niya tayo. At ang mahal ng Diyos, walang hinihintay na kapalit at wala rin kondisyon. Di ba ganyan yung pagmamahal ng mga asawa? Ganon ang pagmamahal. Nakatulad ng isang Diyos na sinasalamin dito. Meron akong isang kaibigan, yung kanyang asawang lalaki, nagloko, 20 years na siyang nawala sa kanilang pamilya. Kamakailan lang, nagbalik. Tinanggap siya ng kanyang asawa. Tapos, iniharap sa kanilang mga anak. Nagalit yung kanilang mga anak. Sabi ng kanilang mga anak, "Ma, bakit mo tinanggap yan?" Patay kami siya. Kailangan natin siyang tanggapin. Hindi namin matatanggap. Pagkatapos niya tayo pabayaan, pagkatapos niya tayo iiwanan, magbabalik sa dito. Hindi. Tanggapin natin sa tatay ninyo, pagsilbihan ninyo, mahalin ninyo, igalang ninyo. Hindi. Wawala yung mga anak. Tapos ang sabi ng nanay sa mga anak, nanalo yung tatay na ng loto. Nanalo siya 20 million. Sabi ng mga anak, bakit hindi nilang sinabi? Tapos naman sila kinapilay natin. Ano pa? Namiss ka namin. Nasa di mga gamit mo. Dadagin na namin doon. Love that doesn't seek for any reason. Love is its only reason. Kaya nga, walang pwedeng maghiwalay sa kasal. Kasi, kapag ang nagmamahal ay nagmamahal, kaya niyang magtiis. Hindi ko kayo gustong takutin, John Fernand at Pixie. Pero ang kasal, hindi forever na puno ng romantic feelings. Ngayon, kinikilig pa kayo. Ngayon, nanginginig pa kayo sa isa't isa. Ngayon, pag nagtititigan kayo, parang may kuryente pa. Kapag nakita ninyo yung ngiti ng isa't isa, wow! Heaven, cloud nine, ang pakiramdam. Kapag bumabati ang isa't isa sa cellphone, anong tawagan ninyo sa isa't isa? Ha? Fernand? Wow! Fernand ko! Mexico! Parang mga Japanese na ka. Di ba? O, kinikilig pa sila. No? Kaya kapag sinabi niya sa Mexico, more nila, ito naka-duty siya. No? O, tapos hindi ka niya nakasama ng gano'n. Okay lang, fair lang. Okay pa yung mga cute feeling na yan sa umpisa. Pero hindi mawawala yung mga challenges sa kasal. Hindi mawawala yung mga problema sa pagsasama. Hindi mawawala yung mga iba't ibang tinatawag nating bumpy road sa daan.
Meron at meron yan. Pero kapag dumating ba yung mga araw na yun, sasabihin na rin ba ninyo, katulad ng iba, sawa na ako, ayaw ko na, pagod na ako, dapat may expiration na ang kontratang ito. Hindi. Kung hindi, ang dapat ninyong sabihin, pumarap kami sa altar, sumumpa kami sa Diyos, na kami magmamahalan hanggang sa hulihan ng aming hiling. Kaya kung ano man ang dumaan sa aming buhay, pipiliin pa rin namin ang isa-isa. Yun ang katapatan sa isa. Diyan, Fernan, piliin mong mahalin si Mitch. Araw. Lagi mong isipin, kahit na wala na yung piling pagdating ng araw, dapat matamis pa rin ang pangalan. Mitch. Araw-araw mong pipiliin si John Bernard. Pagdating ng araw, kahit mapait na ang panlasa sa inyong pagsasama kung minsan, pag binitawan mo ang kanyang pangalan, panatilihin mo pa rin yung tamis na nanggagaling sa iyong puso. At sabihin mo, Bernard po. Dahil sa bandang huli, ang katapatan na ito ang maglalala sa inyo sa isang matagumpay na pagsasama sa biyaya ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Gawin ninyo lagi na pangunahan kayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Sapagkat ang tawag sa inyo bilang mag-asawa ay ito. Sa inyong pagsasama, gawin ninyong banal ang isa't isa. Sa inyong pagsasama, tulungan ninyo ang isa't isa na makarating sa langit. Sabi nga natin, anong silbi ng pagmamahalan ninyo dito sa lupa kung hindi naman magdadala sa inyo ang pagmamahalan na ito sa kalangitan? Anong silbi na magsasama kayo ng mahabang panahon sa lupang ito, pero hindi naman kayo magsasama sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos? Kaya dapat pangunahan kayo lagi ng turo ng ating Panginoon. Magdasal kayo ng sapat. Magsimba kayo lagi ng sapat. Manalangin kayong hawak. Matuto kayo sabay na lumuhod at pumikit ng mga mata upang purihin ang Panginoon at sambahin siya, upang humingi ng patawad kung kayo may nagkasala, para mapatawad din ninyo ang isa't isa, at upang lagi kayong humiling ng pagpapala. Tulungan kayo ng Panginoon na maging matatag sa pagmamahalan ninyo, kahit nawala na yung pakiramdam. Maging buo ang desisyon na manatili kayo hanggang sa hulihan ng inyong hilinga. Diyan kayo, mixing, panalangin na sana ang araw na ito, dalhin ng Panginoon sa mga susunod na mga anak kung saan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Tatanda, pumuti man ang buhok ninyo, bumaluktot man ang likod ninyo, magkakalyo man ang mga kamay ninyo, at mabitak man ang mga labi ninyo, maging kulbot man ang mga uthani, sana'y kaya niyo pa rin sabihin sa harap ng Diyos. Pero po, Mitzi ko, mahal ko, dahil sa biyaya ng Panginoon ko. John Fernan at Mitzi May, hinihiling ko kayo ngayon na tumayo. Kayo ay naririto upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano na nakikipon rito.
Umasa kayo na kami ay inyong kapiling na maglalakbay sa buhay na haharapin ninyo bilang mag-asawa sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng panalangin ng kanyang biyaya at pagpapala. Kayo naman, mga magulang, mga ninong at mga ninang, hinihiling ko po kayo na tumayo. Saksihan po ninyo ang pag-iisang dibdib ni John Fernan at Mitzi May. Ipagdasal po ninyo sila. Ito po ang pinakamagandang mairirigan natin sa kanila. Sana po ay alalahanin ninyo sila sa harapan ng Diyos at ihiling para sa kanila ang pagsasabang malwat at pag-ibig na tapat. At kayo naman, mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ng mga ikakasal, saksihan ninyo ang kanilang matamis na pagpapalitan ng sumpaan. Sana'y tanggapin ninyo sila bilang mga bagong mga mag-asawang Kristiyano. Inaalala sa harap ng ating Panginoon na kailangan nila ang inyong suporta sa pamamagitan ng inyong mga dasal. Ngayon, John Fernan at Mitzi May, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ng bukal sa loob ang pagpapahayag ng inyong damdamin sa isa't isa. Mitzi May, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagpahito upang makaisang dibdib si John Fernan na iyong pagmamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ilan? 101%. 101 siya. John Fernan, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagpahito upang makaisang dibdib si Mitzi May na iyong pagmamahalin at paglilingkuran habang buhay? Ilang percent? 102. Mas mataas siya ng 1%. Kayo bang dalawa, John Fernan at Mitzi May, ay hanggang karugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting mga Kristiyano? Opo, Father. Ngayon, kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang simbahan. Magharapan kayong dalawa. Maghawakan ang inyong mga kamay at ipahayag ninyo ang mithiin na mag-iban sa banal na sakramento ng kasal. Kapag kayo ay sasagot, tignan ninyo ang mata ng isa't isa. Ako ang magtatanong, pero ang sagot ay ibababa ninyo sa isa't isa. Huwag kayong titingin sa akin, kasi hindi ako yung pakakasalan ninyo. Tumingin kayo kung kanino kayo ikakasal. At sagutin ninyo ito ng buong pag-ibig at buong kalooban. Mitzi May, sumasang-ayon na ba na maging asawa si John Fernan na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo. John Fernan, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Mitzi May na narito ngayon at sunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo. Buong puso mo rin ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Ngayon, hinihiling ko na sabay ninyong dasalin ang panalangin ito. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang inyong pagtataling puso na pinagtipa sa ngalan ng Ama at
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay babasbasan natin ang inyong mga aras at mga singsing. Yun po mga aras at singsing, makipadala po rin ito. Manalangin tayo. O Panginoon, basbasan mo itong mga singsing at marapatin mo na sila John Ferdinand at Betsy May na magsusuot nito na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang waliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Panginoon, basbasan mo yung mga alagad na sina John Ferdinand at Betsy May na pagkalooban mo sila ng tapat na kabuhayan na sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Ang singsing ay tanda ng walang hanggang pag-ibig. Ito ay bilog, walang dulo at walang katapusan. Kaya ang pag-ibig nawa ninyo na isisimbolo ng mga singsing na ito ay wala ding hanggan. Tanggapin mo ang singsing na ito. Hindi lang talaga pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Fernando, isulat mo ang singsing na ito bilang tanda ng ating pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang aras ay tanda ng biyaya na ibibigay sa inyo ng Panginoon, bunsod ng lakas na kanyang ipinagkaloob upang kayo ay makapaghanap buhay. Kaya bilang ama ng tahanan, John Fernand, ikaw ang may pangunahing tungkulin na magbigay ng provisyon para sa iyong pamilya. Ano man ang kikitain mo? Sweldo. Mataas na naman yung sweldo ninyo. Ito kay Betsy May. Pati yung payslip para wala siyang utang na nangungupit ka. Pag binigay mo sa kanya, Betsy May, ano man din yung iyong pinagsusubikapan, ihalo mo ito. I-manage mo ng mabuti. At bigyan mo naman siya ng pamasahe. Tsaka pang-liriyet na. Minsan kasi kung ano na yung pumasok sa bulsa ng babae, hindi na lumalabas. Kawawa naman yung mga lalaki. Pero ang pinaka-mahalaga, gamitin ninyo kung ano yung inyong napagsusubikapan para sa inyong pamilya. At pag-usapan ninyo ang inyong mga responsibilidad
sa inyong mga magulang. Mga magulang ninyo na nagawa tumulong sa inyo. Mga magulang ninyo na unang nangarap para sa inyo. Mga magulang ninyo na nagsakripisyo at napakarami para sa inyo. Huwag ninyo silang palilimutan. Nahihili mo sila bakit? Dahil sila pa rin ay inyong pamilya. Kaya, John Fernan, mga buka, kay Exime. Binibigay ko ang aras na ito. Tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalis sa kapakanan at sa ating magiging pamilya. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Fernan, tinatanggap ko ang aras na ito at nangangako ako iyong kukuha kapagdad at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Bigay mo na. Palakpakan po natin ang mga bagong kasal. John Fernan, Betsime, umarap kayo at lumuhod. Awitin na natin ang misa para sa offertory. Magsiupo na po ang mga magulang, David at Tina. Candle sponsors. Isigdihan na po ang kanila. Ang mga magkakabit ng belo. Ang belo ay tanda ng Espiritu ng Diyos na lumulubog sa mga bagong kasal. Ang mga magkakabit ng kordon. Ang kordon ay simbolo ng pagkakaling puso na hindi mapaghihiwalay ni Luma. Dahil ang pinagtipan ng Diyos, magsasama kailanman. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo maliban sa mga bagong kasal. Manalangin kayo upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ama namin lumikhayan ang pagkabutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni John Fernan at Betsime. Ang pag-ibig kong kanilang tinataglay ay inubin mo kanilang maihandog sa iyo
sa kanilang pagmamahalan araw-araw, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng barapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang inyong bagong tipan ay sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaan walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama-habang panahon mailangan ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napuno ang langit at lupa ng kalamitan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagbuhos tunay, O Jesus, naming mahal, ilkas mo kami kanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpapailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay po namin sa inyong tinapay na nagbibigay ng buhay at halos na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Gustusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin po rin ang mga kapatid naming nanghimlay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwalagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuring sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo sa atin ng ating Panginoon at Diyos na si Jesucristo, lakas loob natin na salita. Hinihiling ko po ang mga magulang ninong at nina, itaas ang kanilang mga kanang kamay patungo sa mga bagong kasal at sila'y ating ipagdasal. Ama naming banal, ikaw ang lumikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan na iyong ginawa maging lalaki at babaeng iyong kalarawan at niloob mong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Idinadalangin namin ang babaeng ito na si May na yung naging kabiyak ng puso niya, si John Fernand, upang sa magkatuwang nilang pamumuhay ang iyong pinadadaloy na pagpapala ay magtumapaw at sa pagkakaroon nila ng mga anak ay magkamit po ng mga bagong kaanim ang iyong sambayanan bilang katilang kayamanan. Magalak nawa sila sa pagpaparangal sa iyong ngalan, makadulog nawa sila sa iyo kapag nasusubok sila at nahihirapan. Magkamit nawa sila ng iyong pagtuwang sa kanilang ginagampanan. Makagawa nawa sila ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila kasama ng iyong buong sambayanan nagdiriwang. Makapagindapat nawa sila bilang mga saksing maaasahan. Makasapit nawa sila sa pagtanda nila nang may kasiyahan sa piling ng lahat nilang mga mahal sa buhay hanggang marating nila ang iyong kaharian sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ating kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon po ninyo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin lahat. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kung meron ng Diyos na nais
kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinaranis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinaranis ng mga kasalanan sa mundo. Ibagawa mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluto mo na. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na inanyayahan sa piging ng kordero. Chord sponsors. They sponsors. Candle sponsors.
Manalangin tayo. Ama, patibayan po naman ninyo ang pag-ahain na aming ginanap at pinagsaluhan sa pagtataling puso ni na John Fernan at Bitsy May. Nawa, ang bigkis ng pag-ibig na iyong binigay, patuloy na ang umigpit at tumibay. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. John Fernan at Bitsy May, ngayon na kayo ay kasal na, kabiling namin na mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Bitsy May, patunayan mo yung pag-ibig mo sa pagiging mabuting may bahay na may pananampalataya sa Diyos, kabanalan sa bawat araw at pag-ibig sa may kapal. John Fernan, mahalin mo ang iyong asawa, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan, bilang paggalang mo at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa Kanya. Mga magulang iyong maninang, mga kamag-anak na pamilya at kaibigan, lagi po ninyo silang ipagpasal. Mahirap mag-umpisa ng pamilya, pero yung inyong spiritual na suporta ay kanilang kailangan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo lahat ng ating mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang misa po natin at kasal ay tapos na. Umayon kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umarap kayo sa mga tao. Muli po, palakpakan natin sila Ginoo at silang John Fernan at Bitsy May Giray. Ngayon magharapan na kayo sa isa't isa. Dati tinatago-tago nyo lang yan. Pasikreto kayo na gumagawa niyan. Ngayon, dahil kayo'y tanggap na namin mag-asawa sa ating sambayanan. John Fernan, you may now kiss your wife. Ay, hindi na sa atin, hindi nakita. Mabagay yung kanyang mga kamay. Prepare your camera. Dapat bibilang kami, pero na kung maalisin, hanggat hindi kami tapos magbilang, para maganda yung shot. Okay? Magbilang po tayo ng 10. Ready? Get set. Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4. Muli po, malapaan natin ang mga bagong kasal.
Be
Wait lang po. Kumakain na siya. Dito. Sige na. Sabot mo. Tungtong mo siya para sila na. Ika pogi. Ikapogi, parang dito Ready, compress. Aiden. Si Camila. Si Camila wala. Uy, si Camila. Thank you po. Wala si Camila. Wala. Wala si Camila. Ayan. Saan na tayo? Ano tayo? Tapos na pa? Yung sa groom. Baan? Ganda naman sa kamar ko naman. Tatawas. Si Emilio. Yan na lang, gitna. Para iba din yung kulay ng ano. 1.8 ma. Saan kaya yung sa pera? Yan, ba? Malas na malas. Napakasilan din ako. Kasi ka ng bridesmaid. Ako na yung bridesmaid. Alam. Pagpapagay nyo na eh. Thank you. Tayo picture dun. Sir, pa-picture daw po sila, yung ka-office ko. Ngayon mo. Naman po. Okay lang po. Isang beses lang po yung family ko po. After yun yung mga kabis. Jay, sama na ako. Sige, picture. Asa din ang picture? Kaya pala sila may pala lang. Di mo na Leia. Okay na. Yung nakikita ang Leia, dun ka sa baba. Wow. Thank you. See you later. Sila din, picture. Yung mga nasa likod po. Tingkad daw konti. Tingkad konti. Ay, malaki. Ay, tatay naman ka na tumingkad. Oh, kikis kayo ulit, ma'am sir. Tapos kayo, nakatingin sa kanila. Tapos, yan na. Sige kayo dyan. Kasi ano kayo? Okay na? Dito yun sa'yo, no? Nagpabuno ka doon. Tapos na? Okay na. Okay na, easy lang. Mama, Hindi, yung... Ano po? Sir, pwede pa ano yung... Compress.
Yan. Okay lang sila si Father Dick. Kaya nga. Oo, dito ka sir. Yan, para... So, move. Ay, yung kabayo na yan. Yan. Okay na. Yan, closer. Closer. Yung kamay na sir, smile tayo. Smile, mami. Sige. O, yung kamay. Dito. Yun yung ano mo, itayo mo. Yan. Smile po. And 1, 2, 3. Up po. Last one. Smile. Taste na lang ba? Okay. Tama na kayo. Okay, thank you po. Defense, no? Oo, yun pa yun. Kasi dalawang ba siya kasi sila. Kayo naman, thank you. Ay, lang, ganyan lang. Ay, kayo. Recording na. Sir, pasok ka pa ng konti. Pasok po. Sir, sub po kayo, sir. Okay. Rolling. Recording. Hindi, democracy na. Recording. Tapos last na rin kamay. Gano'n na lang, no? In 3. 1, key! Woo!